Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. If today you hear his voice, harden not your hearts. Blessed 18th Sunday in Ordinary Time. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. Panginoon, maraming maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng isa pang araw na ito ng aming buhay. Maraming maraming salamat po. Salamat din po sa inyong mensahe sa mga readings namin for today. Ang gospel is according to Saint Luke. Ito yung sinasabi na tungkol sa ang ating mga babasahin ngayon o yung mga readings natin for this 18th Sunday in Ordinary Time ay tungkol sa possession sa mga, kasi dun nga sa reading kanina, sinabi yung hinihingi niya na yung 'di ba, yung mga magkakapatid, bakit ba dahil sa lupa ay nag-aaway-away sila? Di maganda, 'di ba? Ano ba talaga ang importante sa buhay natin? Mga material na bagay ba? Yes, gusto natin ng possession, gusto natin sumaya, pero hindi 'yun ang importante. Those are not the very important things in life. Katulad ng nasa gospel, 'di ba? Madami na siyang harvest to the point na kinakailangan niya pang magpagawa ng mas malaki pang warehouse kasi saan niya lalagay yung harvest niya? Ayaw naman niya i-share, 'di ba? Kasi gusto niya siya lang magpasasa. Pero anong sabi sa kanya ng Diyos, 'di ba? Last day mo na ngayon, bukas hindi ka nasisikatan ng araw. So, saan ngayon mapupunta ang mga na-harvest mo? Sino ngayon na makikinabang? Diba? Sabi ngayon, you store up treasures that matters. Yung mga treasures na mapanglangit. Kaya naman, hindi yung mga kayamanan dito sa lupa ang napaka-importante. And so, ano ang sinasabi? Hindi sinasabing huwag kang magtrabaho at hindi rin sinasabi na hindi mo kailangan ng pera or ng mga material things. Hindi yun ang sinasabi. Pero ang sinasabi is, more often than not, o palagi, kaya ka maraming pagpapala, galing yun sa Panginoong Diyos. Hindi kinakailangang ganyan. I-share mo yun kasi isang bagay ang natutunan ko. Bilang engineer, syempre mathematics is very, ibig sabihin, magaling tayo sa math. And alam natin, ang pagpaparami is addition at multiplication. Pero, ang nakapukaw sa akin sa ebanghelyo sa araw na ito o sa ang ating reflection sa araw na ito is the more you share your blessings, yan ang mas gusto ng Diyos. Ibig sabihin, when you share, divide yon or subtract, di ba? Babawasan mo kung ikaw ay this much, babawasan mo kasi bibigay mo dito. Mas gusto ng Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ang pagpaparami pala ng spiritual blessings is not about addition and multiplication. It's subtraction and division. So, naiba na ngayon na kung ang mathematics natin ganito, iba na ang tinuturo ng ebanghelyo sa atin. Sa ebanghelyo sa araw na ito. Napakaganda, no? Na yan ay pumasok sa akin while I was praying. Kasi nga naman, ang gusto ng Panginoong Diyos is hindi ka maging gahaman.
Di ka maging sakim. Katulad ng rich man na sinasabi sa gospel natin, di ba? Yung parable ngayon na ang dami, bountiful ang kanyang harvest, pero gusto niya pa magpagawa pa uli ng isa pang warehouse kung saan larger ones. At doon, ang gagawin niya, magpapakasasa na lang siya kasi marami na siya. Kung yun ba naman, shinare niya, hindi niya kinakailangan ng another warehouse. Kasi, pwedeng-pwede niyang i-share. Alam ko, isa pang bagay para madali kang magbigay, magbahagi at mag-share is i-count mo yung blessings mo. Kasi habang kinakount mo, ang dami na nito, lalo kang you feel abundant, lalong gusto mong mag-share kasi abundant naman ako, madami naman na eh. So, bakit hindi ko siya i-share? Kaya kapag tayo ay nakafocus sa blessings at hindi doon sa mga blessings ng iba, ibig sabihin maiinggit ka eh. Huwag mo tignan yun. Tignan mo yung blessings mo kasi ang dami mo na eh. Ang tendency no, wala kang ibang way but to share those blessings. Kasi ang dami na, nakafocus ka doon. So, kaya napaka-importante nang nakafocus tayo sa pagpapasalamat, sa pag-acknowledge nating blessings, and the more we do it, the more we know that we are abundant. Yung abundance mindset ay ang sarap mag-share. And when you share, magkakaroon ka ng riches na naaayon sa Ebanghelyo na panlangit. Kasi dyan magagalak ang Panginoon. Hindi madali yan, madali lang sabihin, pero mahirap yan gawin. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay riches. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requested for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, we lift up to you ang mga may sakit, yung mga nagre-request ng prayers at yung mga nakikidasal sa atin right here, right now. Please be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest, dear God. I lift up to you yung bowling tournament na kasalukuyang nagaganap doon sa Makati Cinema Square. I hope and pray that they would have the enjoyment that they want in their lives. Likewise, dear God, I lift up to you yung FLDS ng St. Joseph the Worker and yung pamangkin namin si Susie na dumating together with her family. Ikaw na po ang bahala sa lahat-lahat, Panginoon. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Dear God, please stay with us, for without you, we are nothing. Tulungan niyo po kaming maging generous at makapagbahagi ng aming riches. Maraming salamat po, Panginoon.